Ari pag iti sa kakapal mo ka, bilat sing Iloy. Si Tricia, i-block ta na ka, kupal. Okay, shout out lang dyan kay Shelo Magno. Ano ba ang ginapanggalaiti mo kay Sara? Kay VP Sara? Ha, Shelo? Ano ang naging pagkukulang kasalanan ninakawan ka ba ni VP Sara sang putay noon? May inagaw ba siya sa iyong girlfriend? Or may inagaw ba siya sa iyong titi? Grabe ka makainsulto ang bilat sing Iloy mo. Ay palalo, maning nga mic man. Hello. Hello, mic test. Grabe ginapanggalaiti mo kay Sara. Kung if it's very insulting to you na siya ay naging vice presidente, na ikaw nakapagtapos ka rin sa economics sa University of the Philippines, why don't you run for office? I-prove mo rin sa mga tao sarili mo na mas deserving ka nga ibuto ng mga tao sa Pilipinas. Kung sa akala mo mas matalino ka kay VP Sara, magpatakbo ka rin mag-start ka sa barangay muna. Wala nga di puta ka sang kapasidad na magkaroon ka sang appeal sa mga tao kahit sa barangay. Ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Insulto kang bilat sing Iloy kang yu di puta, kado wala ka sang baho. Sabi ng mga kaklase mo noon sa UP, numero 1 ka man nga nagasuyok, mariwana, kagasabo. Do kakakala mo, do mga straightforward ni ang mga bilat sing Iloy nga mga aktivista. Kahit sinong umupo nga presidente, kahit sinong umupo nga vice presidente, you will always have something to say. It is not going to be enough. Hindi pa rin nagakulog kag nagakidlat, baka maigo usang kidlat bala bilat sing Iloy. It will never be enough sa mga taong katulad nyo. So kung sa palagay nyo nga hindi ka mo kontento sa pamalakad o sa pagiging vice presidente ni VP Sara, ti bilat sing Iloy, ikaw ang tumakbo, Shelo Magno. Ubod ka sa pagkakriticize mo di puta kay Sara, na i-insecure ka sa kanyang yu di puta ka kasi siguro noong mga panahon type na type mo itong si Duterte. Type na type mo sa bilat sing Iloy kasi nga ibulibar ka nga Charis Pimping ko eh. Gustong gusto ya, wala naman, hindi naman natin alam ang mga kwan nito, mga history. Gustong gusto yan ni siguro digahan si BP, hindi ka nagwagi. Kasi nga ang gusto ni BP lalaking gusto ya tarugo, ayaw niya sa mga tombilina. Ang ma-offer mo sa kanya bilat sing Iloy, finger lang tsaka dila. Hindi niya type ang mga ganon. Ang pagka-insecure mo sa kanya is beyond reproach. What is it? Nga kina-insulto mo pati ang kanyang edukasyon. Ano ginang talino mo yudi puta? Nakapag-bar exam ka? How long did you stay in school? Ilang taon ang economics nga kurso mo, apat? Nag-bar ka? May board ang pagiging ekonomista? Ekonomista kang yun di puta, kanuknukan ka naman sa pagkatanga bilat sing Iloy. Kung hindi ka naman ba naman tanga, kagkalahati. Ginapost-post mo na influence ka sang isa ka abnoy nga pitos. Ang bilat sing Iloy nga si Babaji. Nga si Babalina, Lovely Pitos. Hindi mo nga alam kung ano ang kredibilidad ni sang bilat sing Iloy. Naniwala ka just because she is trying to undermine the capacity of the Vice President. Kayong lahat nga mga ambisyosa kag mga filler nga akala sa mga bilat sing Iloy. Mas alam nila ang konstitusyon sang Pilipinas and how the fucking government works. Wala ka mo sa mga clearances, mga yudi puta ka mo when it comes to foreign affairs. You do not know the solidarity that they have and the rules and regulations that they need to uphold. Pag ikaw ay isa na sa mga matataas na posisyon sa Pilipinas, kung matalino kang yudi puta, kang tumba patata, kang finger ka, ilan na ba kaputay yung finger mo? Sabi sang ex-girlfriend mo, hindi ka marunong mag-finger. Do ka frustrated bala sa kanya? Masyado ka frustrated kag insecurada kang di puta ka. Shout out lang dyan sa UP Diliman. Is this the person? Is this one of the students that you apparently produce who doesn't know how to hide her being insecure for at least a bit? Is this the kind of people that UP Diliman apparently produce? Ang mga wala bilat sing Iloy apparently wala sa you are those people who really doesn't make sense.
Pag sinasabi nila, ang sabi sang alpot, yes, ang bigaon nga kaplogo. Tayong dalawa muna, bala magkuhan, bala magdebatihan, ay wag lang equation. Wag lang GDP. Let us just have a debate about life, about philosophy, about the situation, about humankind. Let us debate about how this poverty started. Mga ganun lang, wag lang mga GDP kasi expert ka dyan sa economics and all. But you know, in other aspect of our life, pwede tayo magdebatihanay. Pwede tayo magdebate tungkol sa finger, sa dilapanay, sa mga kantutan. Pwede tayo magdebatihanay, then especially kung gusto mo magdebate tayo tungkol sa pagka-insekurada mo. Paano mag-rewind ng live? Hindi ma-rewind ang live, Mare, mamaya pa after. So, habang nagla-live ako ngayon, catch up ka lang. And then after ng live ko, pwede mo i-replay. Kaibigan ko kasi lang. Kaya nga, friendship. Manic Monday. Hindi ako umalis muna ng bahay kasi grabe ang ulan dito sa amin. I don't know kung gaulan dyan sa iyo. Pero I will pass by later, okay? Itong sabi sang insekurada nga bilat sing Iloyo. Sandali lang. Share the live. Gabanak na gani pilat. Bilat sing Iloy man si sitaw. Gabanak, ano ba? What do you think I'm doing right now? Banati, Iloy, di ka banati naman ko dipot. Ano ba lang gusto mo? Patsyong ko kitang sarili ko? Gagagaga, kakaroon to may timing. Kadyan, wala ka naman pa stars. Dagdagan yung stars ko. Tapos kung biradahon mo di ang mga iyo di puta nila, maiyak-iyak sila. Mapunta sila sa police station ka magsubong katulad sang gago maning nga si Gabi Pinida. Hoy Gabi Pinida, iyakin ka palang iyo di puta kang bading ka. Makwan siya, nag-report siya kay gin-threat siya daw. Araw-gabi ang threat sa akin at sa pamilya ko. For how many years already ang mga inaaway ko dito, mga grabe ng mga tao. Hindi nga ako putang ina umiiyak at nagasumbong-sumbong. Iyakin bilat sing Iloy, threat lang. I eat that threats every day. Inaano ko pa na sila na midnight snack. Tapos di puta, mga lalaki, kayo nga mga supot, bilat sing Iloy sa bagay, hindi nga kayo makapasircumcise. Takot kayo. Ito sabi, sang gagayaw, sandali. 165,000 yung di putang followers mo, hindi mo ga mapa 1 million. One moment. Shoutout, takaway ka pa-stars. Pa-stars ka bala para makita ko ang iyong pa-shoutout sa akin. Pa-stars ka pa-Gcash. Sabi sang gaga, mag-abogado muna daw ako katulad ni VP Sara. Who the fuck told you this? Parang kung si Sara lang ang benchmark, hindi na ako mag-aabogado. Parang wala namang naging added value kay Sara ang law degree niya. Wow, grabe! Bilaksing Iloy, maka-insulto ang yudiputa nga kumakain sang talaba. Kung yan lang naman ang benchmark ng pagiging bilaksing Iloy talino, ang pag-graduate mo sang economics, ang bilaksing Iloy kanggang professor ka pa lang hanggang ayon. Hindi ka naman na-promote di puta ka to nga mag-researcher o kung analyst ka sa Harvard University or sa Stanford. Hindi naman nag-elevate ang karir mo bilat sing Iloy. Saan ka ba na-assign ngayon sa government? Na-assign ka na yun di puta kung isa ka ka-economista. Were you an analyst of a country? Did someone invite you to be one of their fucking analysts of economy standing or the standard of economy of a certain place like for example, Brazil, Argentina, to help them elevate their economy? Kinuha ka ba at one point ng isang presidente sa Pilipinas para magpaturo sa iyo kung paano mag-strategize na ma-elevate ang pamumuhay ng mga tao? How are we supposed to avoid poverty? Saan magsasart? Cielo Magno, napaka-importante kasi ng iyong talino when it comes to the economy of the Philippines. Sa panahon ngayon na krisis tayo at hindi tayo binibigyan ng krudo ng Middle East, Sheila, ano ang ating fallback? What do you think the economy of the Philippines would do? What are the strategies that you have learned in UP Diliman? What would be the most strategic plan there is in your mind
Do you have any brilliant idea, Shelo Magno? Sa panahon na ginugol mo Bilat Sing Iloy sa pag-criticize sang Vice President ng Pilipinas, tell us, what do we do on behalf of the Bilat Sing Iloy government? Kasi nabububuan ka kay Sara. So bigyan mo kami sa idea, we kaplog, ano ang ipalit natin sa crude oil dahil wala na tayo ngayon crudo? Laway ba? Ang lumalabas ba ng mga similya sa mga tarugo titi ng mga lalaki? Saan natin kukunin ngayon ang ilalagay sa mga kutsi natin kag sa mga factory sa Pilipinas para mapatuloy natin ang ating living? What kind of livelihood could you suggest to us Filipinos, especially those who are financially challenged, to have a better life? Why don't you give us an input? Ibigay mo sa amin ano ang mga bullets mo dyan. Para naman kami Bilat Sing Iloy ng mga mangmang sa ekonomiya, malaman namin kung paano maging matalino katulad ni Shelo Magno. Palitan natin si Inday Sara bilang Vice Presidente. Ipalit natin yung Bilat Sing Iloy ni mga nugkaon sang talaban ng alpot. Pagkatapos mo magpinger at magsubsob sang mga Bilat Sing Iloy, nga mga putay dyan sa iba't ibang babae ang manyakis kaman nga tumba patata Jake Cyrus, turuan mo kami yan yung mga kung paano mo bala ginaayos ang mga thesis sa mga estudyante sa UP kasi mga mangmang kaming lahat eh. Yun ang tawag mo sa mga DDS, tama? Okay. So, give us a brilliant idea. How are we supposed to avoid poverty? Those people who did not go to school and who doesn't know how to fucking make a living, and those employees who does not have multiplying factor to survive poverty. And considering right now the crisis in the Middle East, there is nothing we could do actually. So what is your brilliant idea? Ano ang ipalit natin ngayon sa krudo? How are we supposed to help our people na manggagaling doon sa Tagaytay, sa Baguio, sa Tawi-Tawi, sa Ifugao, na madala nila ang mga pichay kag ang mga gabijes sa market sa Metro Manila at sa buong mundo kay wala na sila sang krudo? Paano lumakad ni ang mga Bilat Sing Iloy ni economy-wise? Ano ang sinasaad ng ating Economics 101, Shelo Magno Scholar? Magna cum laude Latin honors ang UP Diliman. Turuan mo kami para makita sa mga Pilipino ay matalino naman talaga si Shelo. Magrabe sagad. Champion. Siya ang pang-Olympics Bilat Sing Iloy nga strategist. Natulungan niya tayo kung paano magbiyahe ang mga taga-Bagyo nga mga vendors. Pababain ang mga pichay, ang mga silere, kag ang lahat ng makailangan natin ng mga prutas para may lamunin ang mga taga-syudad, hindi kailangan gamitan Bilat Sing Iloy sang krudo. Lahat lang ang mga laway palalulo sa mga tao, sa mga farmers doon. Sa Baguio, yun ang gawin natin. Meron pala ang ekonomiya natin sang fallback. May mga chemist pala tayong dapat tawagin. Naiwan sa kanya ang formula ni Einstein, Bilat Sing Iloy, kag ni Isaac Newton. Kung ano ang gagawin nyo di puta, physics-wise, kung paano natin i-sprekitik ang ekonomiya natin. Hence, kung ang isa ka lugar wala na Bilat Sing Iloy sang krudo, dapat bigyan mo kami sa mga equation. Mga problem solving nyo di puta nga ikaw nag-solve. Putak ka ng putak, Bilat Sing Iloy. You keep undermining the capacity of VP Sara. Wala ka naman ginapresentar sa amin, Bilat Sing Iloy nga thesis. Before you try to undermine and before you try to pretend that you are better than her, present us with something. Hindi alam ni Sara na ganito pala ang dapat gawin Bilat Sing Iloy sa ekonomiya ng Pilipinas in the event that a war in Middle East should occur. Ito dapat ang ating fallback. And why do you keep criticizing her? Why are you not criticizing BBM? Sige nga, are you that dumb? Ganon ka kamango na hindi mo nakikita na ninakawan tayo ng ilang bilyones? Are you dumb or dumb? Are you dumb or dumber? Amo na ni Bilat Sing Iloy ang nagasuffer. Was she the one who signed for the fucking flood control? You di puta, lies and betrayal na kinuha sa atin yung di puta. Why can't you say about dito sa independent chururot ICI na kuno nag-investigate yung di puta ang paglinlang sa mga Pilipino?
nagtukod ning gago ning adiktos nga si BBM niyo sang independent Charito Solis investigation tungkol sa flood control. Imbestagahan daw si Romualdez, tapos now nag-announce sila na inosente si Romualdez. He has nothing to do with it. Bilatsing Iloy. Like I said, it's not even the lie that is the insult to our intelligence. For a person who claims to be a fucking scholar, katulad ni Shelo Magno, don't you fucking see all of this? Or you just refuse to open your eyes? You are fucking so partial. Kine-criticize mo si Sarah just because you are so fucking insecure over achievements. If you are truly someone who is very patriotic and you care for the fucking country, bakit hindi mo ginatanong ang mga bilatsing Iloy kung nasaan ang 805 billion sa Pilipinas? Kung hindi mo sila matanong because you are too coward to do it and you are not really tenacious. When it comes to solving the economy of the Philippines, putangina, bigyan mo kami isang solusyon. Kung paano mawala di puta ang kaimulon kag ang paghihirap dulures ang Pilipinas. You do not present anything anyway. Nag-spokesperson ka sa mga symposiums, nag-key speaker ka, keynote speaker, putang ina. Bilatsing Iloy sa kung saan-saan nga mga seminar. Ano naman na makukuha namin doon? Turuan mo kami how to establish livelihood yung mga nasa payatas. Ekonomista ka, di ba? Ipakita ang pagkatotoo mga ekonomista para naman hindi ka inutil. Putak ka ng putak, Bilatsing Iloy. You are not even giving any fucking advice. Where a lot of people could actually see na, okay, mabuti pala ni si Shelo Magno. Ang insecurity mo is fucking noisy than any fucking ballistic missile in the Middle East. There is nothing that you actually share but being loquacious online. Putak ka ng putak, Bilatsing Iloy, ka wala ka naman pinagsasabi na pwede namin mapupulutan din ba sang kahit papano. So ganito pala kapag ang ating ekonomi, pag nag 60 pesos na pala ang $1, ibig sabihin pala nung weak na talaga ang currency ng peso. So saan tayo nagiging weak ang peso? Sa crude oil ba yun? Ano ang dahilan kaya, Ma'am Shelo Magno? Kasi ekonomista ka. So sa mga ganitong panahon, ma'am, ano ang pinaka-the best na pwede naming maging insertion sa aming buhay? Katulad niyan, ma'am, ako ay isang call center agent lamang na sumasahod ng 10,000 pesos kada 15 days. Dahil ngayon tumaas ang krudo, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa pag-budget sa aking 90 pesos or 120 pesos per liter sa gas. Ano po ang pwede kong ilagay doon sa krudo? Kasi wala na ko pera. Laway po ba, Bilatsing Iloy, or ang mga similya sa mga lalaki ng mga chinuchupa ko? Ganon. Dapat ganon. In the event of recession or silent recession going on in a certain country, Ms. Shelo Magno, as an economist, as a professor and a graduate of UP Diliman, what are the things that the Filipino people should do and how are we supposed to prepare? When the economy is about to fall or is already falling apart into pieces, in the event that the leader of a certain country keeps stealing money from us, what would be the fallback of the citizens? Where do we go? What would be the economic standing of our country? Having this fucking kind of leaders na wala naman tayo way out as of the moment unless there would be a fucking EDSA 3. So ano ang masuggest mo sa amin? Maliban sa pag-insulto mo Bilatsing Iloy kay VP Presidente na wala namang nagawa ang kanyang pangpagkaniyang low degree. Ikaw kaya ang mag-low degree, Bilatsing Iloy. Tingnan natin kung makapasar ka sa bar. Bago mo sa insultuhin ang Bilatsing Iloy mo, why don't you take up law? Take up fucking Juris Doctor and pass the fucking bar, take one. Para may comparison kayong dalawa. Paano kayo ma-compare, Bilatsing Iloy? 4 na taon, i-compare mo sa 10 years? Nga edukasyon, hindi talaga ako nagaganon sa mga tao. Kasi alam ko, mas mababa lang ang aking degree kaysa sa isang tao. Pero kung ang isa ka tao, nga abogado katulad sa babalo nga si Jesus Palsis nga Bilatsing Iloy din, gapapwit, wala man sang dignidad ng iyo di puta, kag wala sang credibility ni, biradahon ko talaga. Even if you hold a fucking degree like all these fucking people who are too proud of having Juris Doctor, if you do not have a heart and you do not possess fucking credibility, I'm gonna fuck you up upside down. Magagaling lang kayo Bilatsing Iloy nyo sa libro, pero pagdating sa buhay kag filosofiya kag teorya, hindi nyo matalo si Bugres. Putak ka ng putak, yun di putak, kasi lahat na kakulangan ni Sarah, wala ka naman binibigay sa amin. Anong solusyon? Kaya wala tayo ngayong krudo.
Anong gagawin ng mga tao sa tawi-tawi kag Ifugao para madala ang mga vegetable natin, putang ina? Tuturuan mo kami katulad sang gaga nga sinire nga asawa ni parokya ni Edgar na magtanim daw ng mga kamatis, magtanim ng mga mangga, magtanim ng mga kung ano-ano nga mga vegetable sa garden. Ang bilat sing Iloy man nga nire, utro man ka isa man ka lang man, ano apelido na ni nire gani nang nakulong din. Kailangan kayo magkaroon ng mga taniman sa likod ng inyong bahay para 500 pesos magkasya sa inyong budget. Hambal sang langlang naging pusasan. Lahat ng tao may place para sa garden, day. Bilat sing Iloy, ang iba gang sa karito na lang natutulog tapos masuggest ang iyo di puta sang garden. Ano ni nga mga utok, meron ni ang mga iyo di puta ni mga bilat sing Iloy man. Bago kayo mag-isprekitek sa mga garden, magtanim sang kamatis, magtanim sang mga ukra, yu di po, tatanungin nyo muna ang geography ng Pilipinas, kagang demographic nyo. Ano bang nakikinig sa inyo, bilat sing Iloy, lahat nakatira yu di puta sa Tarlac? Lahat nakatira doon sa Ifugao nga pwede lang ang kanilang lupa, lagyan di puta sang dahon, sang kamunsel? Masuggest sila dapat magtanim kayo. Para hindi nyo nabilhin ang mga sibuyas Bombay. Hindi nyo nabili ng kamatis, saan magkatanim palalulong sa kanilang putay? Wala gani di puta matulugan, magtanim pa. Ang mga gaga, ang mga filosofiya. Wala gani bilat sing Iloy, malagyan di puta lang kahit kubita nila kung saan sila tatae, tapos patanim, sabi ni Nere nga alipungoy. Ganito, kamo ka mga Nere, galit naig. 500 pesos, sapat na nga budget, ano kagadamgo ka, kuging ka. Kajuwit ka mo sang asawa mo nga si parokya ni Edgar Sabo. Paano ba siya 500 yun di puta? Bilat sing Iloy, kamatis, palang luya, sibuyas, Bombay, yun di puta, 330 na way ka pa. Sahog pa lang yun sa isang araw. 500 kayo nga mag-sardinas, kaka mag-noodles, isang linggo, hindi na kasya. Isa ka sardinas, ngayon 375. Bubok. Ekonomista, ang mga bilat sing Iloy, you have to be economically independent. Ano? Independent sa alin? Saan kung sa bukid ka, pwede. May niyog doon, may mga prutas, vegetable. Kung bilat sing Iloy sa Ruas Boulevard, saan ka tatanim? Sa putay mo? Mga gaga. Share the live. Ang mga pajikas nyo muna, pakyo. Imbotsin nyo, Admin, ang Gcash, kano 12 digit lang ang nabutang mo. Ilang digit ba yan dapat? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I-remove mo lang ang isa ka zero eh. Pa-Gcash muna kayo dyan. Wala na akong pera, ubos na. Share the live. Puta ka nyo di puta ka kamo ang doesn't make sense. If you really think that you're smarter than the Vice President, kung yan ang inyong iniisip, putang ina, unahin nyo muna question ang pamamalakad sa bilat sing Iloy nga presidente. 60 pesos ang isa ka dollar yun di puta, tapos in the middle of crisis tayo. Hindi nyo kinu-question ang bilat sing Iloy niyang pagtulong sang sipon kag ang kulangot sang gago, bakit wala na sabihin sa ilong? Hindi niyo kinu-question ang kanyang lavish gala sa Malacanang. Hindi niyo kinu-question ang maya-maya gapunta sa mga Singapore, sa mga Monaco. Gapanood ang mga puta sa mga F1 racing. Saan nila kinukuha yun? Ekonomista kang diputa ka, dapat every penny counts, correct? Saan nila nilalagay? Bilat sing Iloy. Ang lahat na ginaspend nila dyan sa mga diputa nga mga caviar. Kag mga wagyu sa palasyo. Ang mga ginagamit sa mga bilat sing Iloy nga mga Bentley kag mga limousine. Kailangan ba talaga mag Bentley kag limousine? Ekonomista ka, ha? Yun ang sitain mo. Is there any other, can you pinpoint
the lavish life of Duterte, where it affects the economy and her leadership sa Pilipinas. Saan banda? Is she wearing fucking Cartier? Is she bragging about Bulgari jewelries? Sumasakay si Sara Bilatsing Iloy sa Mercedes-Benz nga bulletproof? Sinasagot ba ng Pilipinas ang private plane niya pag pumupunta siya sa Dahig? Kailan siya nagnakaw sa kaban ng bayan? And if it is so, ang inyong kiniklaim na magnanakaw sila, where is it? Saan ang pruweba na nagnakaw si VP? Sa kanyang mga personal agendas. Hindi nyo gani Bilatsing Iloy mapinpoint at bago kayo mapakuno-kuno nga mga santos kayo, mga putang ina kayo, tandaan nyo niya, ang mga finger nyo kagang mga kamay nyo mababaho din yan sa mga amoy, sa mga putay nga suukan sang inyo nga mga tudlo.